Welcome to Facebook Marketing 101. So, eto na yung second part ng topic natin. So, review ko lang. So, kanina, sabi ko sa inyo, kailangan yung audience selection mo is less than 1 million. So, ideally, dapat nasa 500 to 1 million yung potential reach mo. So, paano natin mapapababa or paano natin mas ma-reach yung tamang market or tamang tao para sa products or services na binebenta mo. Okay, so, isa-set natin yung demographics, interest, or behavior. So, syempre, unang-una, since load yung system ng e-loading yung pinopromote ko, gusto ko, syempre, ma-reach yung mga nagbi-business. Okay, so pwede kong ilagay dito yung small business. So, papansin ninyo, nakalagay dito interest. So, pagka-clinic ko yung small business, so, yan. So, anong nangyari na 260,000 na? Although pwede na yan, pero mas maganda kung more than 500,000. 500,000 yung potential reach mo. Okay, so ilalagay ko dito, ano pa ba yung pwede kong i-reach? Yung mga mahilig mag-online business. So, syempre, yan yung mga gusto mong i-target, yung may interest sa online business kasi nagpo-promote ka rin ng online business. Okay, so tingnan natin dito kung ano yung pwede. Online business school, ayan. So, online home business. So, pwede ito. So, click ko yung online home business. Ayan, 260,000 pa rin. Dagdagan pa natin. So, pwede natin ilagay dito yung mga mahihilig sa MLM. So, pwede natin targetin yun. So, type mo lang MLM or multi-level marketing. So, interest. Yan. 260,000 pa rin. So, pwede natin yung behaviors, lagyan natin. So, gusto natin, okay, dito sa purchase behavior. So, gusto natin yung mga engaged shoppers, for example. Yan. So, engaged shopper, yan, tumaas siya 620,000 people na yung marireach. So, ang kagandahan nito, yung engaged shoppers, ito yung mga tao na mahilig bumili online. Okay? So, i-review lang natin, no? Ito yung audience na gusto kong matarget. Mga babae na ang age ay 20 to 45 years old na nasa Makati at Quezon City na may interest sa shopping, multi-level marketing, online home business, at small business. So, ibig sabihin, ito yung mga market mo talaga. So, si Facebook na yung bahala. I-sort kung sino yung mga tao na yon. Okay, so, all you have to do is to save. And next is, yan, you have to set budget and duration. Kung gaano mo katagal gustong ipakita sa Facebook yung ads mo. Okay, so for example, i-set natin siya sa 1,400 for 7 days. So, meron kang budget na 200 pesos per day. Ang tanong, pwede ba mas mababa dyan? Pwede naman. Depende sa budget mo. Pwede ba mas mataas dyan? Pwede rin naman. Pero kapag ka nagsisimula ka pala ng ads, mas maganda, mas maliit muna yung budget mo para matest mo kung okay ba yung kinost mong sponsored ads. Okay? Kapag ka napapansin mo na marami nag-engage dun sa post mo, pwede mong dagdagan yung budget mo. Okay? And next step is to set your payment. So, dito meron na ako nakaset na payment method. Pero kung wala ka pa, kailangan mo ng credit card or debit card basta meron siyang Visa or MasterCard. So, ina-accept yan ng Facebook. Question. Kapag yung credit card ko ba, or yung debit card ko, rather, ay walang laman, pwede ko pa rin siyang ilagay? Pwede pa rin. Bakit? Kasi hindi naman agad-agad magbibill sa iyo yung Facebook. So, usually, at the end of the month, or merong target audience lang
na kapag ka na-reach na, mabibill na ang Facebook. So, yun yung mga pwede mong gawin. Pwede ba ang PayMaya? So, dati pwede, pero ngayon, I think hindi na siya pwede. Pwede ba yung mga e-prepaid credit card? Pwede rin, basta Visa or MasterCard. Okay? So, next, yan. So, naset na natin yung audience natin. Okay, so, ang gagawin na natin ngayon ay i-boost na natin siya. Okay? So, submitting your promotion. So, hihintayin lang natin na ma-approve ng Facebook yung ginawa nating Facebook ads. Okay? So, dito, medyo critical pagdating din sa paggamit ng mga words and pictures. Okay? So, may mga pictures na hindi ka pwedeng gamitin. Katulad na, for example, yung sa weight loss. Hindi ka pwede mag-post ng picture ng babae na sexy. Kasi magkakaroon ka ng problem doon. So, hindi ma-approve ng Facebook. So, i-check nyo yung guidelines ng Facebook kung ano mga pictures or video na pwede mong i-post. Okay? So, i-close ko na to. Ayan. So, hihintayin ko na lang na ma-approve yung post ko. Okay? So, since 1 week yung sinet ko na time, so, titingnan ko siya within 3 to 4 days kung okay ba yung ginawa kong post, kung marami bang nag-engage. Pagka wala masyadong nag-engage, gagawa ulit ako ng another post. Dito sa Facebook marketing, trial and error din siya. Kung ano yung tingin, kung alin yung mas kinakagat, yun yung dapat lagyan mo ng mas malaking budget. Okay? So, with that, thank you sa inyong panonood ng video, and yung mga susunod ko mga video, panoorin nyo kasi mas marami pa kayo matututunan. So, next time ituturo ko sa inyo yung email marketing and kung paano magkakaroon ng autoresponder. Kapag natutunan nyo yung email marketing at yung autoresponder, mas tataas yung income nyo na mga times 7. Kasi, mas effective yung email marketing kaysa sa Facebook marketing. Pero as of now, kailangan daanan mo muna tong Facebook marketing para mas ma-appreciate mo yung mga susunod kong ituturo sa inyo. Okay? So, with that, thank you and see you again sa next video ko.